Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, amin pong ipapakita at ituturo po sa inyo ang tamang pamamaraan po sa pagsasagawa po ng ablution o wudu. At kinakailangan natin itong matutunan kasi po hindi po matatanggap ang ating pagdarasal o pagsasala kapag hindi po tayo nakapagsagawa ng wudu. Ang sabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda. Hindi tatanggapin ng Allah ang sala o pagdarasal ng isa sa inyo kapag nasira ang kanyang wudu o kaya ay kailangan niyang magwudu maliban makapagwudu muna siya o makapagsagawa muna siya ng ablution. So kinakailangan natin matutunan ito para sa ganun ay makapagsagawa po tayo ng sala at matanggap po ang ating pagdarasal. At ganun din po mga kapatid, ito pong pagsasagawa ng wudu ay hindi lang po ito utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi mayroon din po itong kahigtan at kabutihan at gantimpala po na makukuha natin dito. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi. So ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinuman na nagsagawa ng wudu at pinagbutihan niya ang pagsasagawa ng wudu ay mabubura po ang kanyang kasalanan mula sa kanyang katawan. Ika nga sa paghuhugas niya sa kanyang katawan ay sasama po ang kanyang kasalanan doon sa pagkabuhos o pagkatanggal o pagkawala po ng tubig mula sa ating paghugas at takhruja min adfarihi hanggat sa susunod ito sa paglabas ng tubig mula sa ating mga kuko. So yan po. So napakainan po mga kapatid, hindi lang po utos, kundi may gantimpala pa tayo. Ngayon, unang-una, bago tayo magsimula magsagawa ng wudu, kinakailangan muna natin magkaroon ng intensyon na tayo po ay magsasagawa ng wudu, magdadarisay, para maisagawa natin yung pagdarasal. Kasi kung magwudu po tayo na wala pong intensyon, ay hindi po matatanggap yun. So kinakailangan po talaga ng intensyon. At ang intensyon po ay gawain po ng puso yan. Hindi po natin kailangan bigkasin na tayo pa ay magsasagawa ng wudu para sa zuhur, para sa asar, kundi isa sa puso lang po natin na tayo po ay magsasagawa ng wudu. So ngayon, sisimulan natin. Kailangan po mga kapatid, pag po tayo gagamit ng tubig, ay wag po natin dadamihan kasi kabilang po sa aral ng Islam na tayo po ay magtipid at wag natin sasayangin po yung tubig. So una, nagagawin natin ay magbibismillah po muna tayo. At pag bibismillah po ay hindi po obligado yan. Yan po ay voluntaryo lamang. Yung bismillah, pag sa labas po, kagaya ngayon, ay pwede pong bigkasin. Pag sa loob po ng CR, ay wag po natin bigkasin. So mag-start tayo, bismillah. Hugasan natin ang kanang kamay. Okay? Hanggang sa kaliwa. So tagtatatlong beses po. Kanang kamay, then sa kaliwang kamay po, 3 beses. Hanggang dyan lang po muna. Ito po ay hindi po obligado itong paghugas sa dalawang palad. Ito po ay voluntaryo o sunna lamang, may gantimpala tayo pag nagawa natin to. So ito pong mga kasuluk-sulukan po ng mga daliri ay hugasan po natin yan hanggang 3 beses po. Pagkatapos ng 3 beses ay kuha tayo ng tubig at magmumug po tayo ng 3 beses at lakasan po natin. Yan po ang sunna. Isa na. Pangalawa. Yan po. Ang sunna po ay lalakasan. Sa ilong din po, 3 beses kuha ka ng tubig at ipapasok sa ilong at isisinga mo yun. Lalakasan po natin ang pagsingot. Yan po. Yan po. Yan. So lalakasan natin ang pagmumug at pagsingot ng tubig maliban kung tayo ay fasting. Kasi kung tayo po ay fasting at nag-ayuno, ay pwede po tayo magmumug at magsingot ng tubig pero wag lang po lalakasan. Okay, so 3 beses din po. Din kuha ka ng tubig, din ihilamos mo. 3 beses po. Buong mukha po. Kapag mayroon po kayong balbas, ay hagurin po ninyo yung balbas nyo. Okay? Pag wala po ay hanggang sa may baba po. Yan po, hugasan po natin hanggang baba. Yan, 3 beses din po yan ha. Yan. Yan po. Then, pagkatapos ng 3 beses na yan, kuha ka ng tubig, then hugasan mo yung kanang kamay mo hanggang siko ng 3 beses po. Yan po. 3 beses. Yan. Dapat palagpasin po natin ng siko Dapat lalagpas po kasi pagka hindi po natin pinalagpas ng siko ay hindi po masasakop ang buong siko. So 3 beses. At siguraduhin po natin palagi mga kapatid sa paghuhugas po ay wala po dapat makikitang bakante dyan. Kinakailangan po talagang mahugasan po ng mabuti ang ating dapat na hugasan
Kasi pag mayroon po diyang bakante na hindi po nahugasan ay hindi po matatanggap ito. So pag hindi ito natanggap ay hindi rin po matatanggap ang ating sala. Yan. So 3 beses, then lipat ka sa kaliwa. Kung ano po yung ginawa mo sa kanan ay gawin mo rin sa kaliwa. Ganun lang po yan. Yan po. 3 beses. Yan. So pagkatapos ng 3 beses, kuha ka ng tubig. So patayin mo muna to. Yan. Yan po, so wala na, bakas na lang po ng tubig. So dito po kasi sa ulo, hindi po kailangan hugasan, hahaplusin o pupunasan lang po. So saan tayo magsisimula sa pagpunas? Mula po dito sa tinutubuan ng buhok sa noo, dyan po banda, hanggang dyan lang po sa huling tinutubuan ng buhok po sa may batok. So gagawin po natin, ito kasi ang hintuturo at saka ito pong thumbs natin ay gagamitin po natin sa tenga. So ganyan po, hahaplusin mo lang yan. Then, ibalik mo. Ganyan po. Yan. So tapos na sa ulo, pagpunas. So ito po, gagamitin ito sa loob ng tenga, ito po sa labas ng tenga. So ganyan po. So kasama po sa ulo ang tenga dahil sinabi po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-udhunani min ar-ra's, ang tenga po, ang dalawang tenga po ay kabilang po sa ulo. Okay, so tapos na tayo. So wag niyo po, yung pong pag ganyan-ganyan pa sa batok ay hindi po kasama yun, ha. At saka yung 3 beses po na paghugas sa ulo, pagpunas ay hindi po yun ang tinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. At ang panghuli ay pupunta tayo sa paa. At dapat po, dito po sa paa, dapat po ay mahugasan natin hanggang sa may bukong-bukong. Itaas po natin, hanggang dyan po dapat ang hugasan natin. So siguraduhin natin na mahuhugasan po natin ng buong paa dito sa ibaba hanggang sa mga singit po ng daliri ng paa. Yan po. At saka dapat po, sigurado tayo na nabasa yan hanggat sa lalagpas po sa kanyang bukong-bukong. Dapat po, yan po. 3 beses lang po yan. Pagkatapos ng 3 beses, ay kung ano yung ginawa mo sa kanang paa, gawin mo rin sa kaliwang paa. So ang sunna po at voluntaryo lang po ay lagi nating uunahin pong hugasan po ang kanang paa po. Yan po. Yan. So 3 beses lang po yan. Okay? So pagkatapos, ay natapos na po natin may sagawa ang wudu. So ngayon, mayroon pong panalangin na binabasa po pagkatapos ng wudu at hindi po ito obligado. Kung sa ulo po natin ay dagdag gantimpala po. Ang itinuro po ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito pong babasahin natin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kahit dyan lang po pwede na. At pwede rin natin dagdagan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. So kapag nabigkas natin yung panalangin na yun, ay ang gantimpala niya ay papipiliin tayo ng Allah mula sa 8 pintuan ng paraiso kung saan natin nais na pumasok. Yan po. Kung mabigkas natin yun, alhamdulillah, may dagdag na gantimpala. Pag hindi po natin nabigkas, ay wala naman pong problema. So ngayon ay ready na po tayong magsagawa ng pagdarasal. So hanggang dito na lamang po mga kapatid. Ito po ang tamang paraan sa pagsasagawa ng wudu o ablution para may sagawa natin ng sala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.